Nakaraang linggo nga ay marami ang nagulat at nagtaka sa napabalitang pagbisita ni Vice President Sara Duterte kay dating Vice President Leni Robredo. Ano nga bang posibleng dahilan ng pagbisitang ito ni VP Sara sa dating pangalawang Pangulo? Ang detalye alamin sa punto de vista ni Professor Antonio Contreras. Professor. Maraming salamat Dayan at magandang umaga sa inyo dyan lahat sa studio. Bicolano ako. So alam ko na kapag piyesta, kapag Peña Francia, ay talagang maraming pumupunta sa Bicol. At kasama natin sa kultura natin na kapag piyesta ay bukas ang iyong pintuan para sa mga pumupunta, minsan nga hindi mo kilala, para makikain, makiselebrate. Buti pa nga si Vice President Sara Duterte nakapuntang Bicol. Pero ako dahil sa kabisihan natin, hindi tayo nakauwi. Ngayon, yung pagpunta niya kay dating Vice Presidente Leni Robredo, maraming mga nag-uusap dito, ano bang anggulo to? Sapagkat alam naman natin na hindi sila magkaibigan, hindi man sila close. At ayon sa mga ulat ay minuto lamang before ng bisita sa kaipinaabisuhan ng kampo ni Leni Robredo na pupunta si Vice President Sara Duterte. Of course, in a positive way, this is just an example of people visiting people during a celebrity. At ang alam naman ng lahat na kapag piyesta ng ina, kung tawagin namin, si Nuestra Señora de Peña Francia, ay talagang maraming pumupunta doon at bukas lahat kami para tanggapin ang sino man. In fact, hindi lang naman si Vice President Sara Duterte ang dumalaw sa dating Vice Presidente. At alangan namang hindi tanggapin ni dating Vice President Robredo si Vice President Sara Duterte. Yun naman ay hindi maganda ang kaasal. At sa pagkakilala ko sa Vice President, dating Vice President Leni Robredo, yun ay talagang nagbubukas ng kanyang pintuan para sa mga bisita, lalo na pag piyesta. At hindi naman siguro natin dapat gawing issue sa kanya na siya'y tumatanggap ng bisita. Maging ito man ay hindi kaibigan, maging ito man ay kaibigan. So yun yung puntong kabila. Pero ang puntong kabila, marami din na nag-iisip, ano kaya ang pumasok sa isip ni Vice President Sara Duterte at gawin ito? Lalo-lalo na at it is just a days or even a week after na sinabi niyang hindi sila magkaibigan ni Pangulong Marcos. So ang ano dito, maging maingat tayo sa pag-spin nitong event na ito. Kasi alam nyo, may mga intentional at mga hindi intentional na ginagawa. Mga sinasadya at mga sadyang ginawa. May mga nagtatanong, sinadya ba ito ni Vice President Duterte para mag-create siya ng narrative o optics sa pwedeng spin? Nilagay niya ba sa alanganin si dating Vice President Robredo na wala siya ng choice kundi tanggapin? Kasi kahit sino naman, lalong mapapasama ang mukha ang si Leni Robredo kung hindi niya tatanggapin at mapabalitang inisnap niya si Vice President Sara Duterte. Pero ngayong tinanggap niya, marami din ang bumabati ko sa kanya. In fact, ang mga ibang bumabati ko sa kanya, mga kaalyado niya. Of course, andyan na yung bumabati ko sa kanyang mga loyalista ni Pangulong Marcos. Pero ang mga bumabati ko ngayon kay dating Vice President Leni Robredo, mga kakampi niya, nagsasabi, hindi mo naman dapat ginawa yon. Wala kang obligasyon. In fact, ang mas nalalagay dito sa alanganin, kung meron man na disadvantage dito, ay si dating Vice Presidente Leni Robredo. Kasi siya yung para bagang naiipit. Samantalang ang kampo ni Vice President Duterte ay pwede pang spin ito, na ito ay pagpapakita lamang na siya ay reaching out to people. So, ako kung titingnan natin ito, ang nalagay dito, ang mas naipit dito ay ang dating Vice Presidente na ang nagmamagandang loob lang naman sapagkat wala siyang choice. Nagmamagandang, kaya pakiusap ko na lang sa mga tao, huwag nyo nang masyadong batikusin si dating Vice Presidente Leni Robredo. Ginawa lang naman niya kung ano yung nararapat na tanggapin. Kung may agenda man ang Vice Presidente Duterte, hindi siya na ang may kasalanan doon kung meron.
let us just spare the former Vice President the intrigue. You know, she was just acting like a host. Wala siyang choice kundi tanggapin ang bisita. Yan lamang aking punto de vista ngayong umagang ito. At balik sa inyo dyan sa studio, Dayan. Magandang umaga ulit. Magandang umaga at maraming salamat po, Professor Contreras.